Yo, what's up mga Cops? Dito Lights and Sound. So, nagbabalik tayo dito sa ating semi-tutorial. Ayan, para sa mga beginner. So, marami nagtatanong guys, no, kung ano ba yung connection ko. Let's say 2x2. Connection ko sa mga processors natin, no, from mixer, equalizer, then crossover, then dalawang amplifier. Ayan. So, before tayo mag-start, so shoutout nga pala kay Sir Andre. Ayan, Sir Andre, shoutout sa'yo. Nagtatanong din siya at patungkol din sa Bluetooth natin, sa connection din, ayan. So, ayun, talakayin natin yun, sir. Okay, so ang pinaka, natin dito, sir, pinaka-topic natin dito is ang connection ko sa 2x2, yung mid-high, then subwoofer. Ayan, so eto yun, sir. Meron tayong mixer dito. Mixer, then equalizer, crossover, and then dalawang amplifier. Amplifier na pang mid-high and amplifier na pang subwoofer. So, for demo purposes, okay, so let's start here. Okay, sa mid-high connection ko, magkaiba kasi yung mid-high connection and subwoofer connection ko. Okay, so mid-high connection ko, sir, ito. Nagtatap ako from left and right na main out. Ayan. Pagkatapos niyan, sir, isa papunta na siya diretso dito sa ating equalizer. Ayan. So, sa ibang mga sound system owner dyan, yung kanilang equalizer ginagamit nila to manipulate the frequency, which is ganoon naman din talaga. But merong ibang pamamaraan dyan. Sa akin, yung equalizer ko lang talaga is ginagamit ko lang talaga siya pang tanggal ng feedback. Ayan, yun lang talaga yung main purpose ng aking equalizer. Kasi kung magmamanipulate ako ng frequency ng aking mid-high, dito na ako sa channel or sa EQ ng aking per channel. Let's say dito, microphone or music source. Let's say music source natin dito. So dito na ako, kung nakukulangan ako sa high, angat ko lang yung high, or kung nakukulangan ako sa low, angat ko lang yung low. Ayan. Kung sa microphone din naman, ganun din. Ganun lang din yung method ko. Ayan. And then hindi ko na to ginagalaw kasi kung gagalawin ko to, isa madadamay lahat ng mga nakatap dyan sa lahat ng channel. So hindi ko na yan ginagalaw kasi 7 band EQ yan. So dito, mas maganda dito, 31 band EQ. Okay, so again, mid-high lang yung nakatap dyan. And then, dito sa crossover naman natin is the only subwoofer ko lang talaga yung nakatap dyan. So saan ako kumukuha? Dito ako kumukuha sa auxiliary. Okay? Tapos yung gamit ko na cord guys is ito. Splitter siya. Mono PL to dual male XLR. So maraming nagsasabi, paano yan hindi yan magiging stereo? Hindi siya magiging stereo kasi nga mono lang siya. So sa left channel mono yung tunog niya, sa right channel din mono din yung tunog niya. So from auxiliary, papunta na ito sa left and right input ng aking crossover. Dito. Left and right ng crossover. And then, from crossover, papunta na siya dito sa amplifier ko na pang crossover. Ayan, okay? Then, yun lang. Tanging si subwoofer lang yung nakatap dito sa aking crossover. And then, sa settings ko ito yung settings ko pwedeng iba kasi ito yung sa akin. Yung sa akin lang yung pag-usapan natin. So, ito, focus lang tayo sa channel 1. Wag mo na yung channel 2 kasi pareho lang. Sa channel 1, nagsisimula talaga ako sa 0 dB yung gain ko talaga as a baseline. And then, 140. Yung frequency na gusto ko. Yan lang muna. Baseline ko muna yan. Okay? Then, dito wala na. Low output ko is naka 0 dB. And then, dito wala na. And then, yung high wala na. Okay? So, hindi na pipindutin tong invert. Yung INV na yan. Yung mga nakalagay dyan. And may nagtanong din sa akin, actually hindi siya Pilipino, parang from other country siya. So, this one, sir, is for you. So, don't push, ayun, nag-i-English tayo. Don't push this INB in case if your polarity on your speaker is correct. Okay? So, in my research, on my expertise, Hindi totoo yan. Patawa tayo eh. So, you just press this one if your polarity on your speaker accidentally you switch it, like you the positive and negative, you switch it accidentally. Okay, so you push this button, invert, so it automatically switch the polarity. But if you what we call this, if you didn't switch, ayun, nahihirapan din, ubos na yung English natin dito eh. So if you tap it in a right way, your
from positive to positive, negative to negative. So, nothing's wrong with that. So, you don't have to press this INV or invert. Wow. Okay? So, we are clear on that, sir. Okay? So, I don't know your name. I forgot your name, sir. Okay, I forgot your name, but I will flash your name on top of my video. Okay? So, ganun. Let's back. Okay. So, 140. Wala. 0 dB. Wala. Okay. So, ayun. Pag banda, sa akin, mas hanap ko talaga yung hard kick. Kasi meron yung hard kick. Electric drums kasi yung gamit kadalasan dito eh. So, nilalagay ko siya sa 140. And yun din, yung design ng aking subwoofer box kasi is MCB. So, okay na okay sa akin yan. Pero kapag ka-intimate naman, like wedding, debut, so, nilalagay ko siya, siguro mga 80. Ganun, mga 80 yung frequency ko dyan. Ayan. Okay? So, yun yung connection ko sa crossover lang. Subwoofer lang yung nakalagay dito sa aking crossover. Okay? And then, nga pala, Sir Andre, ayan, balik tayo. Kapag ka naka-aux yung subwoofer mo, hindi gagana yung Bluetooth dyan ng subwoofer, hindi tutunog. Kasi yung auxiliary, hindi siya connected sa, sa crossover or sa auxiliary. Hindi siya connected. So, ang mangyayari is, kung maaari lang, is dito ka na magtutusok. Okay? So, from laptop mo, dito talaga, para gagana yung auxiliary mo. Kasi kung Bluetooth lang, hindi talaga siya gagana. Okay? By the way nga pala, yung mixer natin dito is a Mechman VX12 from Mechman Audio. Napakagandang mixer niyan. Okay? So ano pa ba? Medyo humaba na tayo, 6 minutes na, no? So yun lang, recap tayo. From mixer, main out, left and right, ayan. Papunta yan sa aking equalizer. Okay? And ay nga pala guys, ito nakalimutan ko kasi maraming talaga nagko-comment talaga dito eh. Kunwari, di ba ginagamit ko to as a feedback destroyer or pangpawala ng feedback sa ating microphone. So, kinakatay ko yung frequency, yung certain lang talaga na frequency na matakaw sa feedback. So, let's say, ang matakaw sa feedback si 5K. Let's say lang ako, ano lang to, example lang. So, 5K, si 10K, si, let's say, 16K, or lagay na natin si 8K, at saka si 12K. So, kunwari, ganun yung itsura. Kunwari lang. Ayan, kunwari lang. So, pareho lang din dito sa baba. Ayan, gayahin lang natin. Ayan, kunwari ganun yung itsura. So, mangyayari talaga dyan, guys, is medyo ma-bass yung tunog. Or, pasensya na sa word, guys, ha. Wala kong ibang medyo mango yung tunog niya. Ngungo yung tunog niya. Kasi nga, nakatay na yung mga high frequency dyan. Okay? So, maraming nagko-comment na, paano yan, Lods? Nakatay mo na yung mga high frequency kadalasan dyan. So, medyo ngongo na yung tunog niya. So, wala tayong problema dyan. O, totoo, magkakat talaga medyo ngongo yung tunog. But, ito yung solusyon. Okay, ito yung solusyon. So, since ganun yung itsura ng ating frequency, medyo ngongo na, ang gagawin mo, let's say, dito ka nag-tap ng microphone mo. Ayan. So, ang gagawin mo, ibuboost mo lang yung high. Ibuboost mo yung high, then, start ka na magtimpla. Let's say, lagdag ka ng konting mid, bawas ka ng konting low, ayan. Ayan. So, ganyan yung kadalasan nangyayari sa pag-i-EQ ko dito sa channel kung saan nakatap yung microphone. Kasi kung naka-flat yan sa lahat, guys, ayan, naka-flat lahat. Ang tendency is, medyo ngongo talaga yung tunog kasi nga nag-cut tayo dito ng mga high frequency. Tinanggal natin yung mga frequency na matakaw sa feedback. Kaya ayun, eto, kung flat yan siya dyan, medyo ngo talaga yung tunog. So, magdagdag ka lang ng high, bawas ka konti ng low, and then, ayun, boom, goods na. Okay na yan, guys. And then, wag mo na paganahin yung ating subwoofer. Baba mo na yung aux. Ayan. Pero kung babae naman yung kumakanta, so most likely kapag babae yung singer natin is matinis yung tunog nila, di ba? Matinis. So, most likely, hindi na tayo mag-add ng high. Siguro, konting-konti lang talaga. And then, magbo-boost pa tayo ng low para at least maging balance yung tunog ng babae natin na singer. And then, hindi ko na ginagalaw to, guys. Unless na lang kung sa sound tripping lang ako. Sound tripping ako. Either dito ako nag-adjust ng mga kanyang equalizer kapag ka sound tripping lang or dito. So, depende lang talaga. But most of the time, hindi ko talaga to ginagalaw. Okay? So, yun lang. At medyo humaba tayo. I hope klaro. So, shout out sa iyo, Sir Andre, at sa lahat ng mga taga-suporta ng ating
video na to kahit na ganito lang. So for beginners only, sa lahat ng expert, paki-scroll na lang. Alright, babush. Alright.